Okay. Amen. Okay. Amen. Kita ba ako? Sorry. Yan. Kailangan mo Wait ba ng lang. upuan? Yan. Kita ko. Okay. Amen. Kita na? Lalabas na ako. Ito. Amen. Parang kailangan natin. Hallelujah. Okay. Anong matangka ng pastora nyo? Yeah. Amen. Okay, hallelujah. Let's pray muna, no? Amen. Hallelujah. Lord, Father God, we thank you, Lord God, for the word tonight, Panginoon. Patuloy, Lord God, na samahan mo kami, Panginoon, sa pamagitan, Lord God. Hallelujah, Lord God, ang ibalay ng Espiritu Santo. Na patuloy, Lord God, na turuan mo kami, Panginoon, na makinig, Panginoon, ng iyong mensahe, ng iyong salita. At Lord, tulungan mo din po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, na masunod namin, Panginoon, ang nais mo, Lord, at sa buhay namin, Panginoon. Lord, we want you, we want more of you, we want the still small voice, Panginoon, na marinig namin, Panginoon, tonight. In the mighty name of Jesus, hallelujah, Lord God, samahan mo nga po kami. Help us, Panginoon, Lord God, that the Holy Spirit will minister us tonight. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Before dyan, ano muna ako kakanta. Akala masaya kayo. Pero next week na. Amen. Baka man si Alin, sabi na magpata ka, Beshi. Okay. Amen. Continuous to na, preaching ni Pastora Inday last week. Last 2 weeks. Yes, last 2 weeks, last 2 weeks about revival. Di ba yung sinabi niya, the revival is yung yung parang patay na binubuhay siya, di ba? The meaning. Or spiritually, kasi minsan hindi natin alam mga kapatid na hindi natin alam na buhay tayo physically, pero we're dead spiritually. Amen? Yun nga yung sinabi ni Pastora Inday is, what are the hindrances of revival? Unang-una is yung unresolved sins. Di ba may mga sin tayo na mga hindi pa natin nabibitawan, na patuloy natin nagagawa. Napakahirap, di ba? Napakahirap, kaya lang sa grasya ng Diyos, kinakaya naman natin. And yung complacency, di ba, na komportable na tayo, okay na tayo, na save na tayo, na ganon, mga areas ng yung mga bagay na hindi pa natin na isusuko sa Diyos, ang dami natin, ang daming mga hindrances, di ba mga kapatid? Yun yung, I think continuation lang, kasi nagkaroon nga kami, nag-usap kami ni Pastor Inday that time, kaya sabi niya, I think yan nga yung dapat na itutuloy niya, and dahil masyado na rin mahaba, so continuation na lang din siya. From Ezekiel chapter 37, yung binasa natin kanina, kung naalala nyo, it's about the dry bones. Amen? So, open ko na. Yan. Hallelujah. Diba? Bakit? Okay. Masyadong halata. Be obvious. A message of hope and revival, mga kapatid, diba? Dahil nga, kung yung kanina binasa natin, di ba pinakita kay Elijah, kay Ezekiel, yung vision from the Lord na dinala siya somewhere in yung valley, kasi valley, di ba, yung between the mountains, yun yung meaning ng valley. Pinakita yung mga dry bones kay Ezekiel. And ano yung question ni Lord kanina sa kanya? I-open ko na. Ano yung question ni Lord kanina sa kanya? Nasa 3, then he asked me, Son of man, can these bones come to life? Diba? Sabi niya, Oh Lord, God, I replied, only you know. Yung parang tanong na yun, na parang kung ikaw mismo yung dadalhin sa valley na yun, kung sa atin lang, Sis Jenny, di ba? Tatanungin ka ni Lord, nakita mo yung mga bones na yon, sa tingin mo ba mabubuhay pa to? Ano sa, di ba, parang ako din, sasagot ko din, hindi. Parang, di ba, yun yung pero anong sagot ni Ezekiel? But only, oh
Lord God, only you know. Ikaw lang ang nakakalam. Kaya lang parang, kung titingnan mo, parang medyo dudad. Parang safe yung answer niya di ba? Safe yung answer ni Ezekiel na, Lord, ikaw lang nakakaalam Ikaw yung creator di ba? Pero mo ba naman, bones yun? Paano mo magkakaroon ng ng buhay, di ba? And ano sabi ng Diyos sa kanya? Ano sabi ni Father God sa kanya? Prophesy concerning these bones and tell them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Lord says to these bones. So, yun, nag-usos na nga ang Diyos sa kanya, di ba? To command these bones na, to command, to prophesy, or kung sa atin is to preach the word, di ba? Ang sinasabi ng Lord, I will cause breath to enter you and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh grow upon you and cover you with skin. I will put breath within you so that you will come to life. Then you will know that I am Lord. Amen? So, ayun yung question natin, mga kapatid. Ito yung question natin dito is, question to consider, nilagpasan ko na yung ni Pastor Inday na 2 weeks ago, can these bones live? Di ba nga? Kung sa atin, sa standard natin, parang imposible, Lord. Kaya na this question na pwede natin i-consider or pwede natin itanong sa sarili natin is, how is your spiritual heart? Kamusta nga ba kapatid ang spiritual heart natin? Di ba? Isa ba tayo dun sa mga yung mga kalansay or mga buto na sinasabi ng Diyos na pinakita niya kay Ezekiel na baka isa tayo na nandoon, di ba? Na yes, we're coming to the church, we're going almost every week, pero deep inside pala, we're spiritually dead, di ba? Minsan spiritual, dry skin, pero yun lang, pero more than that, nakikita parang dry skin lang. Pero ang tanong is, are we spiritually, yes, spiritually dry, di ba? So, kamusta nga ba mga kapatid ng ating spiritual heart? Amen? And another question to consider is, am I feeling spiritual dryness? And the next question is, am I growing spiritually in the Lord or have I pulled back? Yes, we're growing nga, kaya lang may times na, sandali lang, parang hindi mo na ngayon kasi parang wala ka sa mood, di ba? Minsan yung feeling ko, I don't feel like going to church, I don't feel like, yung pamusahan sa church, so parang di ba may mga pinagdadaanan ang bawat isa. And alam naman ng Lord kung ano pinagdadaanan natin. Amen? Amen. And, yan, pasok na tayo. What happens when the revival comes? Amen? Amen. What happens when revival comes? Nung una yung sabi ko is, kala ko yung revival is sa atin na parang, yung parang sasabihin mo lang, I need a revival. Hindi yun siya, akala mo, ako rin, nung inaaral ko siya, akala ko, sa akin manggagaling yung revival. I need revival, parang I need something kasi parang I feel dry, na parang feel ko nga isa ako dun sa mga bones. And Lord, I need revival. Kaya lang, it is the Lord pala. It is the Lord Himself na nagsasabi sa atin na He's the one sending us. Kaya nga yung sinabi ni Pastor Ray 2 weeks ago, sabi niya, yung akala natin, revival in the church, di ba? It's more than feeling yan. It's more than iyakan, di ba? Madalas kasi pag dami ng tao, tapos especially pag may mga special pastor, di ba? Natandaan niyo yung mga altar call, di ba? Yung altar call pag may mga nilubog sila altar call. Lord, di ba? Naiiyak ka na lang. Di ba? It's more than crying, di ba? Kasi after nun, natandaan ko with Pastor Ferdy, after the, 50% you heard the word, kaya lang another 50% you need to obey the word. Kailangan mo siyang ilakad. Na-bless ka, yes. May example, next week, di ba, bless kami Pastor Ferdy, Pastor Ferdy ka, di ba? Bless ka 50%, 50% lang yun. Kaya lang, ang question, another 50%, kaya mo ba siyang masunod? Para maging total 100%, di ba? Sabi nga ng Word of God, na hindi siya nalulugod sa
nakikinig lamang, kundi sa mga sumusunod sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos. So ito nga po mga kapatid, ang nangyayari sa revival. God draws near. Amen? Amen. 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 God draws near ba? Amen. Parang biglang kayo nagulat, tapos sabi, Amen. Amen. God draws near, di ba? Pag may revival, lumalapit ang Diyos. Na-experience niyo ba? Kasi nung devotion, nung Wednesday with the Cluster 4, sabi nung isang anak sa cluster ko, may time, Auntie Nettie, no, na may time na when you read the word, yung parang bigla ka na lang habulbol out of nowhere. Or you're praying, tapos bigla ka na lang iyak. Then, with Ate J also, experience niya, share ko lang Ate J yung experience niya, like sabi niya, it's normal Saturday, preparing for the church. Then sabi niya, nag-ayos lang ako, normal day siya ng Saturday. Suddenly, papatugtog lang siya, may makeup. At sabi niya, parang something inside her, na may bakit parang something inside me. Ngayon ko siya natanda na, I think the Lord wanted to share this experience Ate J, na but something inside me, parang normal day Nettie. Sabi niya, dahil normal day, pero bakit, namimigla ako na I'm hearing, yung song, kaya bigla nga inside of me, I want to cry. Gusto ko lang umiyak, then umiiyak siya, then na-utter niya yan, she's starting to speak in tongues. Kaya lang, dahil bago siya, na-curious siya, di ba? Na-curious si Ate Janet. Ate Janet is there, yan nakaputi po. So, na-curious si Ate Janet. Then, sabi nga niya, parang hindi ko alam. Nasabit ko na lang, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. So, God draws near, di ba? Ang Diyos ang lumalapit, di ba? Ang Diyos ay naman, that's the meaning of Christianity. Christianity is not about you coming to the Lord Jesus, but Jesus come to us, di ba? Namatay ang napako nga siya sa cross para sa atin. So, siya ang lumalapit, hindi tayo. Actually, hindi talaga tayo. Kahit may suddenly may mga ganon, I think, sabi nga din, nung nakikinig kami with Ate J, I think the Lord's wanting something in you inside, di ba? No? Parang may ini-impart ang Lord sa Kanya. And kaya lang may times, may curiosity tayo, parang curious ka kasi bagong experience siya, di ba? So mga kapatid, when you experience that, go to the flow, di ba? You go to the flow kasi baka Ate Janet was desiring that she's praying to speak in tongues, diba? Desiring na niya, nasa heart na niya. And that's the meaning that God draws near. Diyos talaga ang lumalapit sa atin, hindi talaga tayo. Akala mo lang, ikaw, pero hindi. Diba? Tayo, hindi tayo lumalapit. Ang Diyos ang lumalapit sa atin. Amen? Sabi nga sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Kaya sabi, kaya kapag feeling mo, ba't parang hindi ko makita ang Lord? Baka mga half-hearted lang. Baka sinisik mo siya pag, okay, ako, masaya ako, walang, di ba? Di ba kadalasan hindi naman natin sinisik ang Lord kapag nasa happiness ka or good times, most of the time sinisik natin ang Lord when we are in the bad times, pag may problema, may trials, you're seeking the Lord with all of your heart. Kaya lang, hindi siya consistent. Kaya lang, then kung hindi mo siya nakikita, baka you're not seeking me. Diba? Full heart, diba? With all of your heart, hindi mo siya nasisik. Or, yun nga, baka yung paghanap mo kay Lord is, may feeling na okay ka, may feeling na hindi, or may pinagdadaanan ko, so I'm not seeking the Lord. So, dapat, we will find time to seek the Lord, di ba, mga kapatid? We go to the flow of the Holy Spirit. Amen. Natatalo kasi yung boses ko. Amen. 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 Yes. Hallelujah. And, yeah. Psalm 145 verse 18.
is the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Ano ba yung truth? Yung truth hindi din again galing sa'yo, kundi the truth is truth, the word of God. Yan ang katotohanan, hindi yung salita natin, di ba? Kundi katotohanan, you find the Lord, hindi ka lang you don't find the Lord na, sige, you just find it, pero you don't read the Bible. Kasi yun yung truth of God, yung word of God, yun yung salita niya na doon natin siya mahanap. Amen? Amen. Then number 2 na what happens when revival comes? Sin is sense. Diba? Yung yung parang ang tagal-tagal na nating diba? May mga ganun, diba? Tagal na nating Kristyano. Pero may sin na hindi pa natin mag-give up. Or may sin na yung parang naging stony na yung heart mo kasi paulit-ulit mo na siyang okay na, normal na siya sa'yo kasi then suddenly parang bigla kang may conviction na sobrang lakas na parang bakit ganito, bakit matagal ko naman itong ginagawa matagal na akong, diba? Yung experience ko kasi siya matagal na akong nakakalunya, diba? Kasi Tagalog na, sabi na natin diba? Matagal na ako, diba? Matagal na ako bakit ngayon, bakit ngayon ko siya napipil. Bakit? Years na parang years ko nang ginagawa. Then sabi niya, bakit biglang yung kasalanan na yan, parang iba yung dating ngayon. At parang the Lord is leading you na, diba? Talagang stop it. Yung grace talaga ng Lord is talagang hindi kanya hahayaang mawala. And salamat sa Diyos na may ganung grasya, diba, na hindi kanya pababayaan na patuloy na mawala dahil sa kasalanan na yun, diba? Sabi nga sa John 16:8, when He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Sino nagsasabi dito? Ito yung before that is yung aakyat si Jesus, diba? Akit na siya sa langit kasama with the Father God. And sabi niya, iiwan niya ang banal na Espiritu Santo na kasama natin. It is telling para sa mga believer to that He will prove the world to be wrong about sin and righteousness and judgment. Holy Spirit yung iiwan niya. Kaya yung, I think the John 16 or 16 verse 7, yun nga, it's the Holy Spirit ang iiwan niya sa atin to judge us, to convict us. Kaya bakit may sins is sense na ang tagal mo na, pero there's something na parang, hindi ako napakali, hindi ako makatulog. Bakit? Ganito na lang. Tapos ganito na lang din yung bigay, yung word. Nagbabasa naman ako ng word of God. Kaya lang, grabe yung conviction. Conviction, lagi namang nandyan Kaya lang, kung maririnig mo siya, pwede namang lagi namang may conviction. Kaya lang, pwede mo namang, sige lang, conviction. Bukay pa ako sa kanya, sarap nito Sarap ng alam niya, Lord, di ba sa makita rin ba? Kaya, ang sarap na gawin mo, diba? So, bakit nasabot ko kasi nga, with the past, diba? Or may mga, di mo naging ko past, kapatid mo. Tumatayo na. Past siya, past, diba, na alam ko there's something wrong, kaya lang, may conviction naman, kaya conviction doon ako. Ano nila, okay dito di ba? May mga ganun din. Other sins, ano pa ba yung mga sins? And the Lord knows, alam ng Lord yung struggle natin sa kasalanan. And hindi naman natin laging pwedeng, yes, we're in the flesh. Kaya lang, di ba, sa mga Kristiyano na tumanggap na kay Jesus, dapat nilalabanan natin. Hindi na tayo namumuhay. We're not saying to be perfect. Kaya lang, we're fighting, di ba? Pero hindi mo siya pwedeng labanan through yung lakas mo lang, ikaw lang, yung parang, okay, tatry kong huwag gawin for 1 month. Then, after a month, nakita mo bumalik kasi puro ikaw ang kasama mo, sarili mo lang. Hindi mo sinasama ang banal na Espiritu Santo na tutulong sa'yo. Kaya nga, you will prove the world to be wrong about sin. Kasi may sin na ginajustify natin, may righteousness na ginajustify natin, justification, di ba? Na sabi nga,
sa prayer meeting, sabi, paano ba maging banal? Sabi, diba? Ano, pastor, hindi ka nagagawa ng mga kasalanan, ng yung mga kasalanan ginagawa mo, hindi mo nagagawin. But, okay, banal ka na. Pupunta ako sa church, tapos magigaan ako sa mga tao. Okay, banal ka na nun. Pastor, so parang mali, kasi ikaw mali, kasi righteousness or yung righteousness with God is, sabi nga ni Pastor Allen, is a cloak or righteousness of cloak na wini-wear mo siya. Wini-wear mo yung righteousness of God na kahit marumi ka, you can wear it. Kasi nga, parang iba ma-forward ka ng righteousness of God. Yun ang banal. Yun ang pagiging banal. Hindi ka, remember this time with the Jewish people, pag alam nila nag-church ka, ay, datiya. Di ba? Yun yung sabi na, ay, datiya. Kasi nagbabasa siya ng mga ng word of God. Datiya na yung alam nila. Kaya lang, sa atin, pagiging banal dahil si Jesus ay banal. Kaya ako ay banal. Dahil banal ang Diyos, banal ako. Dahil sinusuot mo siya. Kaya nung may time na sinusuot natin siya, nagpapapis tayo, okay na. Suot ko siya kasi punta akong church, di ba? Kaya lang, everyday, kailangan natin siyang, pagsikapan na suotin, di ba? Mahirap, hindi madali, di ba? Mahirap naman talaga yung struggle natin with sin, mga kapatid, di ba? And God's word is embraced. Yun nga na, yung God's word is embraced na parang yung hunger mo sa word is lalo mong, parang bakit ganun before ang tamad ko magbasa? Before pag-open kong Bible, ay, eto ang word sa akin. Di ba? Nakamigit ka pa. Di ba? Di ba na? Ito yung word sa akin. Bago nalaman niya, kasi kumikit ko matakalis in-open ko. Galing, okay. Di ba parang loto lang. Okay. Di ba? Ganon. God's word is embraced. Kasi may naririnig ako. May word ng Lord sa akin. Nakita. Kasi in-open ko yung Bible. Nakita ko. Ay, word nga yun ng Lord. Which hindi dapat ganon. Yung God's word is embraced. You embrace the word of God na yung hunger mo, yung thirst mo, na parang bakit I want to read the word of God. Before tamad-tamad ako mag-read. Ngayon parang love ko na yung word of God. Diba? Sabi nga ng isang kilala ko, grabe yung word ng Lord at Nettie, sabi niya na parang ito talaga yung buhay natin. Kasi nandyan na lahat ng kailangan mo Nandito na lahat pag may something ka, andyan siya. Lahat ng kailangan mo sa buhay, advice, wisdom, everything, may pinagdadaanan ka man, masaya ka man, andito lahat. Even yung mga sin natin, nandito din lahat nakalagay. When you read the Bible, parang ikaw yung nandoon. Parang ikaw yung sinasample ni Lord. Amen? Kaya na huwag ka mag-read ng word ng ay, si Ono to, sister. Ito, sister ko. Ay, sister to, para kay sister to, di ba? Di ba? O, kay sister yan. O, si sister. Di ba na let's not do that. Kasi ang Christian, ang humble Christian, it starts with na ikaw yung kasalanan mo yung nakikita mo. And kaya lang, kadalasan may nakikita natin kasalanan ng iba. Kaya when we read, ay para to kaya ay bakit may pastology to? Pastology! Oo, ikaw di ba mayroon gano'n? Ay, sister, di ba mayroon gano'n? Pero ikaw nagre-read. Paano ka i-teach ng word? Paano ka i-teach ng Holy Spirit? Kung ang laging laman ng utak mo or ng isip mo or heart mo is yung tao na binabasa mo doon na ay para sa kanya to. Na, di ba parang ikaw muna? Di ba? Kasi ang teaching ng God, ang teaching ng Lord is ikaw muna, one-on-one. Hindi pwedeng hindi teach ang Lord sa'yo, tapos iba yung iniisip mo, Lord, para kay to, di ba? So, God's word is embraced. Sabi niya, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Amen. Ano kaya may kukuya? Namatay. Kaya pala lakasan ng boss Kuya? Amen. Namatay yung mic niya. Namatay? Yung speaker. Amen. Okay. Sins and sense. How to get out of spiritual darkness. Nalubat ko yan, Hawa ko na yun. Mic na lang. Mic na lang ako Bas, kumanta ka na ba rin Ay. ako?
Juliet ka mo. Oh, what? Naku, pupunta tayo nito sa Zimbabwe. Ayun, okay. Ayan. Ay! Sabi malakas. Siya lang malakas. Ayan. Ayan. Kasi napipil ko na yung tahi, parang gumagano na. Kaya parang ako, parang naramdaman. May tahi pa yan. Kaya parang naramdaman. Hindi nyo na alam, may pahiyan Oo, sa kaya likod. Kaya sabi ko, wala na pala akong mic. Kaya pala lumalakas yung boss. Amen. Patalastas. Amen. How to get out of spiritual dryness. Amen. Revival again. Di ba na, kanina yung with Pastor Inday, sabi nga natin, na-check na natin yung hindrances, then na-check na natin kung ano or sino ang gumagawa ng revival, which is the Lord. This is the one sending us revival. Hindi tayo, hindi yung feeling natin parang I feel, di ba, yun, more than emotion, more than crying, hindi rin sa tao, kundi nasa Lord talaga. So we need to pray that the Lord will send revival. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili muna natin na Lord send me revival. And pangatlo, how to get out of spiritual dryness. Paano naman tayo makakalabas yun sa dryness spiritually? Amen? First, seek the Lord always. Dapat lagi natin hanapin ang Diyos na kung before is kinakatamaran natin ang magbasa, sikapin natin, di ba? Sikapin natin. You can, you start planning. Di ba meron tayong Bible, yung Bible apps. You start, may mga plans, one year yung ginagawa in Jerusalem or also baka dito rin sa Bible reading. May plan ka. You start scheduling yung reading mo every day. Hindi siya schedule lang kung kailan mo lang gusto sa dali. This time kasi marami tayong work, so for next susunod. In 2 weeks ako magbabasa kasi ang daming trabaho, di ba? At ay patay trabaho this time. Kaya lang, make it consistent. When you seek the Lord, you need consistency. Amen? Amen. Sabi nga sa Psalms 139:23-24, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. And see if there is any wicked or hurtful way in me. So you seek the Lord na, you start seeking the Lord, then ipa-search mo yung heart mo kay Lord na, Lord, ano ba yung kailangang i-revive sa akin? Ano ba yung patay sa akin, Lord? Ano ba yung kailangang buhayin sa akin, Lord? So, search me, Lord. Kasi hindi mo siya mag-search mag-isa eh. You need the power of the Holy Spirit na i-search para sa'yo. Kasi ipapakita niya yan sa'yo kung saan ka, diba? Kung saan yung mga bagay na dapat ma-revive sa atin. And lead me in the everlasting way. Amen. 2, listen to the voice, then speak life. You listen to the voice. Pag nasa voice ni Pastor Raji, oo, baka dudugo ang tenga nyo. Kay Pastor Raji na kayo. You listen to the word, to the Holy Spirit. Ano ba yung voice na yan? Kaya sa sobrang busy natin, we listen or naririnig naman natin, kaya ang busyness, sa sobrang busy natin, di ba? Hindi na natin siya naririnig. I believe na the Holy Spirit always guiding us eh. Di ba? Sabi nga sa Banal na Espiritu sa Banal na Biblia, di ba na nandyan siya to guide us. Kasama natin siya. Yan yung binigay ni Jesus, di ba? So we need to listen, then speak life. Kaya lang, may mga struggle tayo sa buhay, yung mga sin natin na hindi pa natin maipanalo, hindi pa natin makayang i-release, parang imposible na. Parang imposible ako magbago, Lord, kasi ganito si Lord, ang tagal na, parang ganyan, di ba? You're not speaking life, di ba? You start to speak life, Lord. Yes, mahirap, Lord. Mahirap iwan tong kasalanan to, but Lord, by your grace, Lord, sa Banal na Espiritu Santo, Lord, tulungan mo ko. Mahirap kasi hindi ko kaya. And mahirap naman talaga na iwan yung mga bagay na kinasanayan mo. Mahirap iwan yung mga bagay na good sa flesh, di ba? And we need to start listening dun sa voice na yon. So, paano mo maririnig ang voice kung di ka rin nagbabasa ng salita ng Diyos, di ba?
hindi ka nagbabasa ng Biblia, you're just, YouTube is good, di ba? Ipakikinig sa mga preaching, yes. Pero, you need, din, personal. Hindi pwedeng nasa YouTube lang tayo lagi. We need to start growing and reading the Word. Kasi yun yung iniwan ng Diyos para sa atin, yung salita niya. Yung YouTube na mga preaching, that's good for everyday din. Pero aside that, dapat talagang Word of God yung binabasa natin. Kasi doon mangungusap ang Diyos sa atin, di ba? And we start speaking life. Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you and even show you great and mighty things, things which have been confined and hidden, which you do not know and understand and cannot distinguish. Amen. So call unto God, He will answer you. Kaya na may time na hindi mo siya marinig, kasi nga, hindi mo siya marinig kasi ang layo mo. Diba? Lumayo, napalayo kay Lord. Draw near unto me, and I will draw near unto you. Hindi nag-draw ang Lord, you draw near unto me. Kasi ikaw nga ang lumayo eh. Bakit tayo lumayo? Kasi nga, yung mga sin, di ba? You draw near unto me. Dahil ang Lord steady lang siya, andyan siya eh, di ba? And pinakita niya na yung ginawa niya sa cross, pinakita niya na kung gaano niya tayo kamahal. Amen? Amen? Amen. 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 James 4:8, come close to God with a contrite heart and we will come close to you. Wash your hands, you sinners, and purify your unfaithful hearts. You double-minded people. Yan yung mga natin, problema, di ba? May mga unfaithful hearts tayo. There time, I believe, part, di ba? May mga parts sa heart natin na na unfaithful tayo kay Lord. So, tulungan mo akong maging tapat. May time na nangyayari sa akin na, kala ko okay na ako, sige na faith. Then suddenly, may nagawa ako na, kala ko Lord, okay na ako. Bakit biglang bumalik siya? Parang na-question ko yung sarili ko na, ilang years na nandyan ako, Lord, kaya lang, hindi talaga pwede akong manangan sa sarili kong lakas. Hindi ako pwedeng manangan sa katagalan ng pagiging Christian. Hindi ako pwedeng manangan sa kung anong alam ko sa Biblia. Hindi ako pwedeng manangan sa kung anong meron ako or alam ko or, di ba? Na we need the Lord, di ba? Na kailangan talaga natin ang Diyos dahil talagang may time na manghihina tayo. May time na we become unfaithful to the Lord, di ba? Kaya lang, the Lord is leading us back. Ganun niya tayo kamahal, di ba? He will not let His children depart from Him, di ba? Hindi niya kakayaan na mapalayo ka ng mapalayo. Kaya kung may times na feeling mo na lalayo ka na, the Lord will send revival. The Lord will touch your heart. You just need to listen, to hear yung voice na yon. And then you start speaking life, confessing the Word of God. Amen? Then 3, allow and need the Holy Spirit to give you fresh breath. Yun nga yung kanina, ibalik ko yung kay Ezekiel 37, sabi niya kanina, di ba, nabuo na yung mga kalansay, kasi kalansay yun, di ba, hindi siya buo, sabi nga sa English, nag-rattle siya, nabuo siya into an army of bones. Mga kalansay siya, hiwa-hiwalay siya, then nabuo siya. Then suddenly, sabi ni Ezekiel, Lord, it's an army of bones, dry bones. Anong gagawin mo? Kasi hindi gumagalaw. Buo na nga sila, buo na yung kalansay. Kaya lang, walang life. Diba? And the Lord, sabi niya, tawagin mo yung wind. Sa lahat ng mga sulok, sabi niya kay Ezekiel, na tinawag niya, diba? Yung wind represent the Holy Spirit. Yung breath represent, sabi sa Ezekiel, breath, you call the breath from different side of the earth para mabigyan yung kalansay. And yung breath na yon, it represent, or wind na yon, it represent the Holy Spirit. Kaya sometimes,
Hindi naman umaalis ang Holy Spirit sa atin di ba? Hindi na siya umaalis. That was in the Old Testament na siya na umaalis before ang Holy Spirit. Once na tinanggap mo si Jesus, the Holy Spirit is there. Kaya lang, parang ano siya parang phone, kapag nalobat, hindi gumagana. With us, yung Holy Spirit then, you're not feeding enough. Diba? Hindi mo pinifeed yung sarili mo. Holy Spirit yan, but you're not feeding enough the Word of God yung sarili mo. Kaya kailangan natin i-feed every day. Kasi ang dami kayang temptation, diba? Ang daming mga pagsubok, minsan yun nga, temptation na tinatry natin iwasan. Kaya lang suddenly yung temptation, nakatalog ka na, nakapasok ka na doon, diba? Kaya we need the Word of God. So allow and yield the Holy Spirit to give you fresh breath. Amen. Matthew 4:4, but Jesus replied, it is written and forever remains written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. So hindi lang tayo nabubuhay kung anong, yan. Before, di ba, sino yung mga nakakilala lang dito sa Israel na born again. Di ba before you don't read the Bible, okay naman yung buhay mo, masaya naman, masaya lang. Pero yung iba yung happiness is masaya, di ba? Kaya ano yung joy? Di ba? Iba yung joy na parang i-compare mo yung sarili mo before nung unbeliever ako, nung hindi ako nakakilala kay Lord, nung hindi ako nagbabasa ng Biblia. Yes, happy ako sa mga na-achieve ko, sa kung anong meron ko. Ako kaya lang yung joy that's coming from the Lord because of the Word of God. Diba iba yung joy na meron tayo na hindi mo ma-explain. And then nagmamagnet din yun I think sa tao. Nakikita niya yung parang pag nakikita ka na sis, may mga pamumula. Pag nakikita ka na, but it's the joy of the Lord na parang kahit dumadaan sa problema, di ba? Kaya lang yung joy na nararanasan mo, even when meron kang problema, iba yung dating, di ba? Dumadaan pa rin naman tayo sa problema, lahat tayo. Kaya lang, having Jesus in our heart, iba yung joy, di ba? So kailangan natin i-push yung sarili natin, mga kapatid, to read the Word of God. Mahirap, pero sa grasya ng Lord, we ask the Holy Spirit. Amen? Galatians 5:22-23, the Holy Spirit produces a different kind of fruit. Unconditional love, joy, peace, patience, kind-heartedness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Holy Spirit yun hindi tayo. It's the Holy Spirit. Pag nakikita mo na, dati Ate Nettie, pag tumatawag sa asawa ko, binubunga nga siya. Pag meron kami something, sabi nung kakilala ka sa niya. Kaya na ngayon, pag tumatawag na ako, parang, may problema, may sasabihin ng problema. Cool na ako. Yes, nagagalit pa rin ako, tumataas yung boss. Pero hindi na katulad ng dati na nakakabitaw ako ng mga salita na sobrang sakit para sa kanya. That's the fruit of the Holy Spirit, di ba? Yung self-control, di ba? Yung gentleness, di ba? It's the Holy Spirit. It's all about the Holy Spirit. I think lahat ng ginagawa natin, or lahat na napoproduce natin, whatever we have right now, or kahit kung matagal na panahon pa dito sa Israel, nung nakakilala tayo, it's because of the Holy Spirit. Amen? Amen. Conclusion na. Oo, conclusion na. Parang nawala yung conclusion ko. Amen. Parang nalos ako dito. Amen. Conclusion na, di ba? Bilis na conclusion. May conclusion na. Ano yung reason? Nawala yung conclusion ko. Amen. Oo. May conclusion na kayo. Galaw-galaw na kasi kanina. Amen. I-ano ko na lang yung conclusion ko. Natin, reason or why we need revival. Bakit nga ba kailangan natin revival sa buhay natin? Kasi, I think we need revival kasi
ayaw ng Lord na na hindi mo makamit yung mga promises na ibinigay niya sa Bible, di ba? Sa word niya, anak, hindi mo makakamit yung mga promises ko sa Bible pag ganyan ka, pag dry bones ka, pag patay ka pa, di ba? Pag tulog ka, kapag ganyan ka, hindi mo makukuha lahat ng mga promises ko sa Biblia. Yung mga promises na ibinigay ko, na binabasa mo, hindi mo yan makakamit or hindi mo siya makukuha hanggat nandyan ka sa posisyon na yan. So the Lord sending us revival. Amen? Kunin ko lang dito. Kung nandito pa. Amen. Yeah. Why God is sending us revival? Amen. Ang unang-una is, yun nga, first is repentance. Diba? The Lord wants us to repent sa mga sin na napabayaan natin or napalayo ka. Diba? Repentance is, again, hindi siya repentance, Lord, I'm sorry, Lord. Repentance is, hindi siya yung, hindi siya yung worldly repentance, kundi kailangan mo ng godly repentance. Amen? Ano ba yung worldly repentance na, Lord! Diba? Dalawa pa ako. Lord, sorry mo! Diba? Okay na, iyak ka na, hindi ganyan. Tapos, diba, sobra yung drama mo kay Lord. Feeling mo repented ka na. But the Lord sees our heart, diba? Napapano tuloy pagiging yung, diba na, gano'n na, it's more than crying. Repentance is, ito yung nilalakaran mo, you go here. Talagang pagtalikod, sabi nga ni Ate Janet, diba? Talagang pagtalikod. Mahirap, hindi siya madali, kasi kailangan mo siya ng power from Holy Spirit. Hindi lang yung self-will mo, hindi lang yung self-will mo eh. Huwag kang aasa sa self, hindi, wala ka sa kaya ko yung labanan. Huwag kang aasa doon. Umasa ka, Holy Spirit, medyo matagal na to. Tulungan mo ako, Lord, na mag-repent. Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng godly repentant heart na kayang tumalikod sa kasalanan to. Kasi I've been living in these sins for long years. And akala ko okay lang. Kaya lang hindi natin makamit. And I believe the Lord has plans sa bawat isa sa atin. May plano siya di ba? Yun yung plan ni Lord. Kaya lang hindi natin nararating yung plano na binibigay sa atin ng Lord until we are in that position, the dry bones, di ba? We need to repent and seek God. Then, yung two is restoring the joy of salvation. Dahil nga, yung before, di ba, natandaan nyo nung unang believe, natanggap mo si Jesus, grabe yung yung fire mo. Grabe yung, ako din grabe yung fire ko na kailangan ko makitawagan namin. Nay, grabe yung napag-aralan ko, ganyan. Tapos mag-aaway kami kasi i-push niya yung sinasabi niya about, sinisiraan mo na naman net yung Kasi nay, yung fire ko to share the word of God. Then suddenly, after long years na parang, okay na, hindi ka na nag-share, hindi ka na nag-follow, parang namatay na. Yung reading mo ng word, minsan na lang, yung praying mo, parang pinakakamaran mo na, hindi ka, okay na mag-pray kapag gising mo. Yes, Lord, thank you, Lord. Okay na. Sige, salamat sa Lord. Lord, nag-pray na ako. Kaya lang, the Lord is restoring you. Yung mga bagay na napabayaan mo para kay Lord, yung spending time kay Lord, diba? It is the Lord ang nagbibigay sa heart mo. Hindi ikaw, kala mo, feeling mo lang ikaw yon. Grabe yung paglapit ko kay Lord ngayon. Gusto ko lumalapit kay Lord. Hindi ikaw yon. It is the Holy Spirit touching your heart na, okay lang na, lapit ka naman sa akin kasi na-miss na kita Ang tagal mo nang hindi nakapanalangin sa akin na nananalangin ka, yes, kaya lang hindi yung heart to heart. Kasi ang gusto ng Lord sa atin, intimate, di ba? Yung I want time, I want your time. Hindi mo siya makuha sa time ng morning, pwede si Lord sa afternoon. Hindi mo makuha yung time mo sa afternoon, may time si Lord sa evening. So you choose, di ba? Ganun si Lord kamahal. Dito lang ako, maghihintay ako, di ba? Kaya huwag nyo paabutin ng sobrang tagal. Baka nga dumating ng maiwanan tayo. Sabi nga, paano ba? May tanong with Pastor Ferdy before na, paano pastor ang isang Kristiyano kapag tumalikod, masisave ba siya?
wala tayo sa posisyon. Basta hindi siya abutan ng di ba, pagdating ng Diyos. Hanggat may buhay, di ba, may pag-asa. You come to the Lord and ganun yung grace ni Lord, di ba, sa atin. Hanggat buhay ka, you come to the Lord. Hanggat may chance pa. Hanggat may nagpa-follow up pa sa'yo. Di ba, the Lord using people. Amen? Gumagamit pa rin ang Lord ngayon. Wala na tayong maririnig na, Nettie! Old Testament, di ba? Kundi, mostly Word of God, reading the Bible, and then tao. Di ba parang, minsan check mo din, bakit parang lagi kong naririnig to? Bakit parang lagi mo itong naririnig? Naririnig ang tenga ko kay Pastora G. Lagi ko na lang itong naririnig, di ba? Or aside naman, yung Pastor, ba't lagi ko itong naririnig sa members ko? You need to pray, Lord, ano nga ba? Kasi it is you who knows me. Minsan may time na hindi ko na nga kilala kasalanan. Yung sarili ko, dahil sa sobrang daming kasalanan, yung nagiging callous heart na. Di ba? Kalyo na dahil sa yung parang manhid na siya. So you start praying. Sandali lang parang, lagi kong naririnig to. You just start praying. Di ba? Lord, lagi ko itong narinig. You're using ba this person to correct me? You're using ba this person para matuwid ako? Diba? Let's always find the goodness na gagawin ng Lord. Amen? Huwag natin laging hanapin yung gusto lang yan, gato, ganyan, diba? Always check din natin, balance din natin. Bakit? Bakit ko siya narinig? Ano ba na ganun ako, Lord? Diba? And the Lord will speak unto you. If you find her, if you find Him with all of your heart. Amen? 3. Transform individual. Why God's sending revival? To transform us, di ba? Kasi paano tayo lalabas sa labas? Di ba? Sharing the gospel. Kung tayo nga patay kung tayo nga dry bones So paano ako magbibigay ng mensahe? Lord, ako nga mismo dry bones. I need breath. I need the Holy Spirit to revive me. Revive. Buhay ka naman. Kaya lang napabayaan mo yung spiritual life mo. So, paano tayo lalabas? Paano tayo kahayo? Kung tayo mismo is kinakailangan natin na salita ng Diyos. Kinakailangan natin ng breath of God, yung fresh breath of the Holy Spirit. Amen? Transforming. Once ka na-transform, hindi ka pwedeng mag-transform ng tao preaching the gospel or sharing the gospel outside. Kung ikaw mismo, you're not transformed yet, di ba? Hindi mo naman kailangan maging matuwid. Hindi mo naman kailangan, sabi ko nga kanina, hindi mo kailangan maging banal kasi yung banal na word is iba sa tingin ng tao, di ba? Pag sa iba. Kaya lang yung explain natin sa kanina, Lord, dahil banal ka, banal ako. Hahayo ako. Alam ko, there's something in me, pero Lord, hahayo ko. You are worthy to be preached. You are worthy to be shared outside. May something in me na makikita ng tao, but Lord, baguhin mo na ikaw ang makita sa buhay ko. Diba? Amen. So, gagawin, hindi niya hahayaan na mawala ka doon sa ministry na binibigay niya kasi the Lord is transforming you, diba? Na to be used for His kingdom. Yun naman yung purpose. Great, diba? The great commission, diba? Ng bawat isa. As Matthew 28, 19 to 21. Go therefore, di ba? You go out. Kaya lang, paano ka lalabas kung ikaw mismo, hindi ka pa, nakatanggap na, may Jesus ka naman. Kaya lang, medyo yes, kakakaka. Kaya sabi again, Pastor Ferdy, natanda ko yung teaching niya, sabi niya, the best preaching of gospel, okay, Jesus, the cross, di ba? Yung number 2 nun is ikaw, yung manifestation ng Holy Spirit mo. Kasi, paano maniniwala ang tao sa'yo kung there's something na nakikita niya, di ba? Di ba, sabi nga ni Pablo, di ba? Imitate me as I imitate Jesus, di ba? Imitate mo ko. Kasi ang ini-imitate ko si Jesus din di ba? So we're trying our best naman. We're trying sa grasya ng Diyos na, Lord, mabago mo ako. Ang dami ko pang, there's something, marami pa akong Lord na kailangan baguhin. Kaya lang, Lord, transform me para magamit mo ako, Lord, sa kingdom mo. And that's the greatest commission na binigay ng Lord is
makahayo tayo, di ba? Baptizing them in the name of the Father and the Son and teaching them to obey, di ba? Yung teaching niya na itinuro niya sa atin na masunod natin, yung mga pinag-aralan natin. Then pag napag-aralan natin, isa sa buhay natin, pag naisa buhay natin, you go out, di ba? And ang promise niya, I will be with you until the end of earth. Amen? So transformation, kung bakit natin kailangan ng revival. And for renew and refresh His people. Yan, para ma-refresh tayo, di ba? Iba yung nakita niyo yung taong parang punong-puno ng problema, tapos parang ang bigat-bigat ng mukha. Pero pag yung Lord, yung joy of Lord, na parang you're shining. Diba? Na ano nyo, nakita nyo ba yung sarili nyo sa lamin minsan? Sabi niyo, parang yung dapat ganito, nagsashine yung kasi, di parang you come to the Lord, diba yung joy niya, na parang, kasi napansin ko, kaya napansin ko kasi si Hindi ka po, wala ka, pero mukha mo, ang ganda. We give glory to the God, di ba? To Jesus, di ba? Parang, sabi ko, may ganda talaga, no? To God, you're into God. Si God talaga, Lord. Iba yung aura mo, iba yung, may dating kaya yan sa tao, di ba? May appeal siya sa tao na parang, di ba na parang namamagnet ka? Di ba may mga tao talaga na minsan napupuri ka, ay, hindi ko alam sis, ba't parang gusto ko ng lapitan, hindi man kita kilala masyado, pero I want to share something, di ba? Namamagnet, yung glory. Let your light shine, and see your good deeds and glorify the Father who's in heaven. So yung light mo to shine, nakikita yung good deeds mo, yung mga gawa mong magaganda, and you glorify the Lord. Hindi mo kukunin hindi mo kukunin para sa sis, ang ganda mo ka. Ang ganda talaga, sis. Hindi, ang kukunin. Like this. Siyempre, pag kukunin yung glory, dapat ang glory belongs to the Lord. Sa Lord lang ang papuri, di ba? Sa Lord lang lagi dapat, mga kapatid, lagi nating tatandaan na huwag natin kukunin ang glory na dapat ay para sa Kanya. Not glory to me, or not glory to you, but glory to the Father. Ngayon nga, and the last is, go and make disciple. Yung sinabi ko kanina, ng Mateo, the Great Commission. Kaya the Lord wants to revival, sending us revival. So, we need to pray na, Lord, I need revival. Send me revival. Kasi hindi ko yung makukuha sa ganito lang I need something inside yung divine intervention, di ba? Yung godly intervention na, yun nga yung naranasan ni Ate Jay na na-share ko kanina na the Lord is intervening sa kanya. Kaya lang, be aware, dahil curiosity, first time, di ba? You go to the flow. You kneel, you pray, you read, ikaw bahala. Just go to the flow to. Yung nang guide ng Holy Spirit. Once na maranasan. Marami kasi mga kapatid na naka-experience ng ganyan, like, Kaya Ramos na-experience niya din daw, nasa lang siya, parang andun lang siya sa may shower room, and she was singing, and suddenly, nag-overflow daw yung joy niya. Then meron sa, you're praying, you're singing, iba-iba yung way ng Lord, iba-iba yung calling ng Lord sa atin, and you just need to be aware that it's the Holy Spirit.